Para siyang airport. Guys, sobrang lamig ngayon. Siguro yung last tip na lang na ibibigay namin sa inyo, although malaban din akong gawin, is sa Gotemba actually, meron tayong dalawang activity dun, no? So of course, check natin kung ano meron the city can offer. And kung magpapakita si Mount Fuji, hopefully magpakita siya, no? Samahan nyo ako, guys. So yan, no, guys, makikita ninyo yung paligid ng Sensoji Temple. You have the cherry blossoms. So on our side, guys, itong area na to kasi malapit lang siya sa hotel natin. And lagi natin siya dinadaanan, no, whenever we would go to our office or yung pupuntahan natin yung Sakusa Station. Look at that, oh. Sobrang ganda. Kung nakikita nyo ito, guys, no, ituturo ko sa inyo. Yung stoplight nila, meron siyang mga bar sa gilid. So the bar signifies kung malapit na mag-green or malapit na mag-red. Nakikita ko ngayon, no, almost konti na yung bar ng red. So ibig sabihin magi-green na. What's up, guys? Dito tayo ngayon, no, sa may Shinjuku bus station and pumunta tayo ng Gotemba. So yung bus terminal nila dito, guys, parang siyang airport. Ticketing counter and ticketing service. But meron din silang vending machines ng ticket. You can also pay through your credit card and you can also pay with the cash and coins. So the Shinjuku bus station is on the 4th floor. Itong area na to, guys, caters to a lot of occasions, no, not only Gotemba. Pag nandito kayo, pwede naman kumain sa loob. Merong shops and merong convenience store, no, na available. Yung totoo lang, guys, na-late tayo ng konti, no. 10:05 yung next na bus. However, na-miss natin yung 10:05. So yung next is 10:45. Our gate number is C7 to C9. Check natin, no, because right now time check is 10:30. 15 minutes, no, before the departure time. Opposite nito, since 4th floor to, guys, ito yung JR line. Pick up in Gotemba. Oh, yes, sir. Okay. Welcome, guys, sa Gotemba Premium Outlets. Dito na tayo ngayon sa Gotemba. Isa to sa mga pinakamakasalanang lugar, no? Check natin, no, kung ano mabibili natin dito. And isa sa mga gagawin natin dito, guys, maliban sa titingin tayo kung meron tayong mabibili yung napasalubong, is hahanapin natin yung picture spot or good location para makita natin ang Mount Fuji. Para makapag-navigate lang tayo, guys, pala tayo ng mapa. So dito natin makukuha yan sa may tabi ng bus station. Pa tayo ng mapa para makita natin, no, kung saan tayo pwedeng pumesto later on. Itong Gotemba, isa to sa mga pinakamalaki location for shopping dito sa Japan. And it has more than 300 outlet stores, no? What's perfect about sa Gotemba is this is a good location para makita ninyo yung Mount Fuji. Sa ngayon, inahanap natin siya, no? Saan ba tayo makakapagpa-picture ng magandang Mount Fuji? Mahaba-haba naman yung oras natin, so makikita natin siya dito.
Siyempre hindi guys mawawala no yung mga vendo machines, vending machines. Price point parehas lang guys kung ano yung nakikita nyo sa labas. Hindi yung presyo dito. Abercrombie and Fitch. You have also here Nike. Meron silang golf area. Pasukin nga natin guys tong Cole Haan. Meron tayong gustong mabili no na shoes. So check lang natin kung saan ba siya mas mura. Dito sa Japan or sa atin sa Pilipinas. Promo nila, ayun no, 20% on the first. So this is 29,700. Formal shoes. Get tax-free and show your passport plus 10. So, sa nakita natin guys, mas mura siya dito sa Gotemba versus bibili tayo ng Cole Haan sa Pilipinas. So, yung mura niya mga between 3,000 to 4,000 pesos. Okay guys, ayan, meron din silang Gongcha. Ang price ng Gongcha dito is 600. So, makit lang tayo guys no sa hillside. I think this is the Mount Fuji. Oh no, hindi siya nagpakita. And guys, okay, so sa nilibot-libot ko tong Gotemba premium outlets, nahiya sa atin si Mount Fuji. So, look at this. Ayan. Ayaw niya magpakita. Oh no, yung ulap. So this is one of the newest 16,500. These are solar. This is 44,000 yen. 40,000 yen kasi nga wala na siyang tax. Seiko 5. So that's 33,000. Okay guys, yung nakikita daw natin ng mga presyo, yan na mismo yung final price niya. Ganda. Discounted price na siya, tapos tax free. Okay, so to be honest, hinihila tayo ng mga relo na yun. Parang sinasabi sa atin, bilhin na natin sila. Anyway, mahaba pa yung oras natin dito sa Gotemba. Baka malay natin, magbago yung isip natin, di ba? Pero wala yung meron akong hinahanap na color hindi ko siya nakita doon. Gusto ko lang kuha talaga yung mga basic or yung mga talagang real look ng Seiko. T-shirt is nasa 4,500. Is 15,000 then 30% off. Guys, naka-sale siya ng 30%. 11,000. This is classic. Ito yung mga special price. Ito naka 50 off.
Hanap tayo ng Lego no na unique sa Japan. Pwede na to, diba? Mga pang giveaways. Mas maganda lang nga sana kung unique siya sa Japan. May Frozen. Nakakatawa. And namura niya ha, 880. Ano kaya itong Lego bag? 10,550. So this one is unique kasi nga cherry blossoms. This is only 2,070. 32,000 to 70. Japan-inspired collection for gift. Ito, 2,270. This one's 15,000, 2,070. So I think yun yung kaninang kinuha natin na unique lang sa Japan. As mentioned dito sa kanila na Japan-inspired collection for gift. Bonsai tree, tas the Great Wave, Tranquil Garden, Himeji Castle. Siyempre guys, since nasa Japan ka, dapat hindi ka aalis na wala ka nabibilang Hello Kitty or Sanrio. This one naka 10% off. 2,600. Sandals. Okay guys, so first blood natin is pasalubong natin para kay Olivia. So we got her Sanrio items or mga Hello Kitty because she likes Hello Kitty, no? Okay. Example, this one. This is 24,000. 9,000 na lang siya. Ito yung 16. Ito yung 24. Sobrang bigat. Sikat daw itong Miffy. Actually, hindi ko siya kilala. Lutuan mo guys ng Miffy. Sandok pa lang 2,000 pesos na. Price niya is 12,100. This is 10,400. 12,100. Ito 12,100 na lang. So yung verdict natin guys dito sa may Onitsuka, actually panalo yung price. Mga nasa 12,000 yen, so mga nasa 5,000 pesos na lang siya. Mura yun. Ang napansin ko lang, parang baka mga luma na yung style. Pero guys, don't get me wrong, kung gusto nyo naman magkaroon ng Onitsuka talaga, ang mahalaga dyan, comfortable ka na gamitin. Okay? Para guys, dun sa mga nagtatanong, no, saan ba yung magandang picture location dito sa may Gotemba? So ayan, no, nilagay nila here para makita mo yung Mount Fuji. However, ngayon hindi nagpakita si Mount Fuji. So abangan natin hanggang maya-maya. Baka magkaroon ng himala. Actually guys, magandang location din sana to para magpa-picture eh. So ayan, makikita mo yung si Mount Fuji, pero of course ayaw niya magpakita. So nandito tayo ngayon guys, no, sa Gotemba Food Hall, Itadaki Terrace. Maghanap tayo ng kakainan natin dito sa Gotemba. This is how the Gotemba food court looks like. Pacific Cafe. Wood burning steak. So meron silang mga ramen and mga noodles.
Ano dito, yung food court nila. Meron silang libreng baso. Kukuha ka ng tubig mo dito. Let's try natin ah. Ayun. So, kuha tayo ng tubig. Pag gusto mong linisin yung table mo, kuha ka lang dito guys. And alcohol. So, ito na guys. Ito na yung napili natin. No? Authentic Japanese traditional cuisine. Order na tayo. Siguro order tayo ng yakisoba. Set. Set po. Okay. Yeah. Ano po na drinks po? Kalpis. Kalapis? Okay. Yeah. And then, Gyoza? karaagi. Karaage. Chicken cutter. 1,837. Thank you. Salamat. Thank you, salamat. Thank you. So, si Kuyang nagbibenta. Tingin ko, alam niya no, na Pilipino tayo. Siguro marami siyang sineserve na Pilipino din. So, this is our food. So, kumuha tayo ng yakisoba and 3 pieces karaage. Of course, our drink is kalpis. Siyempre, pag nasa Japan ka guys or nasa ibang lugar ka, inumin mo yung drinks na normally iniinom together sa mga combo nila. So, kalpis yung kinuha natin. Okay, tara. Kain na tayo. So, umpisahan natin with karaage. Authentic Japanese karaage. Pakain tayo dito sa may labas no, ng food hall nila. And ang background natin is yung Mount Fuji. Pero the Mount Fuji kasi hindi siya nagpapakita. Look at doon, no? Muusok. Tikman natin talaga yung yakisoba na dito niluto sa Japan. So ganito pala talaga dapat lasa ng ano, yakisoba. Yung yakisoba guys, meron siyang pork, meron yata din siyang chicken, meron siyang, ang tawag doon, parang meron siyang powder. Meron siyang mga gulay, ayan. And kanina nagsisizzle siya. So gumagamit din sila ng sizzling plate para pala sa mga yakisoba. Perfect combination guys yung kalpis. Yung mga pagkain nila guys, hindi siya masyadong maalat. Napansin ko lang. Kumbaga parang tamang-tama lang yung lasa. Let's try chicken karaage. Hindi ko lang alam na kung nasabi ko na ba ito kanina, pero itong Gotemba kasi, kung i-compare mo to sa Pilipinas, para siyang mga premium outlet no sa Tagaytay or sa Cavite. Para siyang ganun, it's an open air shopping area. Wala siyang aircon, pero dito kasi perfect yon because ngayon ang temperature nila is mga nasa 20, 21 no. And syempre kung ganun yung temperature, parang ka na rin naka-aircon no. So tingnan nyo to ah. Ayan. So that's why ngayon naka-jacket ako sa labas, pero roaming around, tinatanggal ko yung jacket ko kasi medyo pagpapawisan ka din eh. Maraming mga stores dito, sabi dun sa website nila, about 300 outlet brands yung nandito no sa Gotemba. Feeling ko kaya natin siyang libutin lahat, pero hindi natin siya kayang pasukin lahat no, 100%. So ngayon, ang tinitingnan lang natin is yung mga locations or yung mga brands no na number 1 familiar tayo, and number 2 yung sa tingin natin pwede natin pampasalubong. Ang pabalik natin na nabook na bus is 7 PM, so dapat mga 6:30 should be already near doon sa complex or doon sa may bus terminal. So mayroon na tayong natitirang, so 3, 4, 5, 6, 4 na oras na lang natitira natin para libutin tong Gotemba. But tapusin muna natin itong kinakain natin and babalikan ko kayo ating window shopping and shopping actually. Ito pala guys, so another drink no na sa tingin ko dapat iinumin nyo kapag nandito kayo sa Japan. So this is Mitsuya Cider. It's a brand no na kakompetensya ng mga Coke products. So since sanay naman tayo sa Sprite or sa 7-Up, might as well try natin yung ibang brand, pero almost magkasing lasa lang sila. If you're trying to find yung carbonated or yung mayroong konting kagat sa mga dila natin, ito na yun. Kasi remember, yung kinain natin ngayon medyo masebo or medyo mamantika, so we need something no to cleanse our palate. So this is it, Mitsuya Cider. Ito guys, oh, kung decided na kayong mag-shopping, ito yung mga brands na yan, makikita nyo dito sa may West Zone. So screenshot nyo na lang or post nyo na lang.
Sobrang laki guys ng Gotemba outlet. Mas maganda alam nyo na kung ano yung mga pupuntahan ninyo. And then pwede na kayo maglakad. So ito naman yung mga pagkain nila. Okay guys, hindi tayo ngayon sa Coach. So may nagpapabili sa atin ng bag. And try natin to. Guys, so naka-promo kasi sila. So 50 and 25%. And this is tax free. Okay guys, so ayan, nabilihan na natin si Mrs. ng kanyang pasalubong. Hopefully maging excited siya. One is ito yung mga binibenta nila dito. Nakalimutan natin guys mag-dessert. So since tapos na tayo bumili ng mga dapat nating bilhin, I think deserve naman natin mag-ice cream. Sorry, soft serve. So this is 500 yen. Sobrang niyang guys. Sobrang niyang milky. Nagulat din ako sa lasa. Ang galing lang talaga dito sa Japan, no? Yung mga ganitong klaseng mga ice cream, yung damang-dama mo yung milkiness itong ice cream na to. Galing, astig. Grabe guys, sobrang sarap ng premium Jersey soft serve na nakin natin sa Idebok. Ayan, Idebok. Sobrang sarap. Kalasa ng mga Hokkaido milk na soft serve din sa atin. First impression sa Gotemba Premium Outlet Store dito sa May Japan is, as always, cleanliness is really a thing for Japanese. Lahat ng locations, lahat ng restrooms, lahat yon malinis. Number 2, in terms of the prices, kung i-compare mo siya sa ibang outlet store na napuntahan namin, like for example, Bangkok Premium Outlet, yung mga outlet store din sa Hong Kong or outlet store din sa Singapore, kung i-compare natin sila, yung mga experiences natin, I would say ito yung pinakamura because probably mababa din kasi yung yen ngayon. Before, ang yen nagre-range siya ng mga 45, pan yen is 45 centavos, pero ngayon nasa 37 centavos na lang yung yen. Good yun, positive yun for us because mas marami tayong nabibili kasi nga mas mababa yung yen, no? So ngayon yung perfect time para makabili ka talaga ng mga gusto mong brands at a more affordable price kasi sooner or later, syempre hindi din natin alam kung kailan tataas ulit yung yen. So another observation ko, as always naman, kapag nagpupunta kayo ng mga premium outlet, hindi 100% bago yung mga stocks nila or yung mga binibenta nila, no? And that must also be a reason, no, kung bakit yung mga presyo very competitive. Kasi nung pumunta kami ng Onitsuka Benkolhan, kahit nasabihin mong pati yung Seiko, no, kumbaga hindi masyadong recent yung mga stocks or models, no, na binibenta nila. But again guys, dapat maging comfortable ka doon sa gusto mong bilhin, whether old model man yan or bagong model. As long as masaya ka, so go tayo dyan. Ano pa ba? In this area, maganda naman yung mix nila, no, ng food, the Japanese cuisines. Meron din tayong nakitang Shake Shack. Wala sila masyadong fast food. Ano pa ba? Okay, yung access papunta ng Gotemba. On my side, ang ginawa namin, nag-train kami going to the JR line end sa Shinjuku. And after the Shinjuku, nag-express bus tayo. Ang baba dito na mismo sa may Gotemba Premium Outlet. And the fare from the JR line Shinjuku to here is about 1,800 yen yung pamasahe mo, no, one way. Siguro yung last tip na lang na ibibigay namin sa inyo guys, ito although mahirap talaga tong mahirap tong gawin din, no, even on my side nahihirapan din akong gawin, is iwasan niyo yung pagko-convert because as I have shared to you before, pag nagko-convert kasi kayo, no, naiiwasan nyo yung mga must-have nyo na experience because parang ang tingin nyo medyo mahal siya or ang tingin nyo parang over and above siya doon sa usual natin na budget. But the reality is, Japan guys is a first world country. So ang laki ng angat talaga ng Japan in so many ways sa atin sa Pilipinas, no. Lalong-lalo na sa economy, sahod ng mga tao, and a lot more, no. And kung ano yung presyo nila dito, ibig sabihin, that is already affordable for them sa mga Japanese. So kung lagi ka nagko-convert and nagko-convert, magkakaroon ka ng doubt whether you would like to buy that, you would like to experience that. And
ang pinakamagandang gawin, go na lang, go with the flow. So, ibilhin mo na lang kung nakita mo na marami naman pumipila or maraming tao, go na lang yun. That by itself will allow you to really experience and enjoy yung kultura and yung way of living ng mga Japanese. So, dadagdag ko lang din guys, no, na hindi kayo mauuhaw dito sa Gotemba because sobrang dami ng mga vending machine and nakakalat din yung mga 7-Eleven, Lawson. Guys, additional lang pala sa inyo na tip, no, kung pupunta kayo dito sa premium outlet or even generally sa Japan, dapat pala naka-comfortable shoes kayo kasi sobrang haba lagi ng lakaran. Kasi again, minimum 10,000 steps kayo everyday dito sa Japan. Tsaka isa pala sa pinaka-important, no, na kailangan ninyong dala-dala lalo na kapag kayo ay mag-shopping. Dapat dala ninyo yung passport nyo. Kasi yung iba, I mean, ito nakita ko lang naman, no, nakapila na sila ng matagal. Ang mindset nila, makakakuha sila ng tax-free, which is roughly 10% din yun, no, malaki din yun. Lalo na kung yung item na bibili nyo sobrang mahal. Eh, hindi nila dala yung passport nila. So, hindi accepted guys yung passport na picture lang. Hindi accepted yun. So, dapat dala mo yung actual mo na passport para makakuha ka ng additional 10% or para dun sa mga store na tax-free. Ayan yung Mount Fuji. Kaso hindi nagpakita eh. Hindi nagpakita si Mount Fuji today. So, ibig sabihin nun guys, meron pa tayong isang rason, no? Isang magandang rason para bumalik dito sa Japan. Next time talaga dapat mapakita natin itong Mount Fuji. Okay? So tara, umpisahan natin to. Order na tayo ngayon sa Tulis Coffee. Natry na natin yung Uji matcha nila. Coffee cafe latte, sweet drink, honey milk latte. Is this sweet? Sweet. This is sweet. Condensed milk, honey, espresso milk drink, hot ice okay. Oh, okay. That's mocha macchiato, chocolate, espresso milk drink, hot ice okay. Wow, okay. Okay. Alright, thank you. The number 136 Okay. number. Alright, thank you. Blue lamp から渡します。 Alright, thank you. ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Thank you. Hindi ko alam guys, no, kung narinig ninyo yung talaga yung pagsasalita nila, no, yung talaga yung magic sa tenga eh. And every time talaga, no, na tapos ka nang mag-order sa kanila or magbayad, talagang magbabaw talaga sila sa'yo. And again, that's a sign of respect for them. Sobrang na-amaze talaga ako every time na bibili tayo ng pagkain or magbabayad tayo sa kanila. Lagi may ganun. So nakakatuwa lang. Sa ngayon, di pa tayo sinusungitan. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So let's have our Tulis coffee. Tara. Sobrang lamig eh. Ang galing guys, oh. Nag-refill sila ng orange doon sa may vending machine ng orange juice. Ayun, meron silang net. Ama nga naman, no? Kasi baka bigla may pumasok na insekto or contaminant, diba, sa loob. Galing, diba? Punta tayo guys ngayon, no, sa Pokemon Store. Dito pa rin sa Gotemba. Pikachu. Yung mga small toys lang guys. Mga nasa 1,300 lang sila. Siyempre, hindi mawawala si Pikachu. This is 1,960. Pokeball. The Pokeball is 1,633. Ito, naka 40% off. So, 3,900 less 40% pa siya, guys. Pikachu Adidas. This is 2,940. Grabe, sobrang sarap mamili dito. Kung fan ka talaga, guys, ng mga ganito. Balik tayo, guys, sa bus natin, no?
The bus will leave exactly 7 p.m. So we still have 30 minutes naman para bumalik doon, no, sa kung saan tayo pumunta kanina or galing kanina. Look at this, oh. Sobrang ganda ng background ko. Ang galing. Just as an FYI guys, itong Gotemba store hanggang 8 p.m. lang sila. Make sure, no, na iplano nyo yung maubuti yung pag-book ninyo ng bus or ng train. So dapat meron pa rin kayo masasakin pabalik kasi medyo malayo to sa city. Bago lang tayo guys sumakay nung bus natin for 1 hour, bilhan tayo ng something to drink dito sa 7-Eleven. I think dapat mag-water naman tayo. So let's have the water. Ito, tayo natin ito. Mintia. It's 211. Ah, this one. Thank you. This is for us. Hi guys, kamusta? Kakabaan na tayo ng bus natin and nandito tayo ngayon sa Tokyo Station. Guys, sobrang lamig ngayon. Check natin, no, kung ano ba yung weather ngayon, no, dito sa location natin. The coldest so far, no, na naranasan natin while here sa may Tokyo. Temperature is 19 degrees. Again guys, ang nakakapagpalamig naman talaga dito is yung hangin. Sobrang kinikilabutan pa rin ako, no, because again, this is the first time. It's also one of our dream, no, na pumunta dito sa may Tokyo. And right now, it is happening. So at my back, again, no, Tokyo Station. So, feeling ko pwede kang mag-work dito pero naka-time lang siya or by oras. So, meron siyang booklet. Galing. Merong ano guys, oh, supermarket dito sa may loob ng Tokyo Station. Check natin. Wow, may grocery. Meron silang ano, strawberry. Tatanong kayo kung magkano yung ano, saging dito sa Japan. Ayan, 358 yen. Mas mahal dito kasi nung pinuntahan namin guys sa ibang supermarket, nasa 400 lang to, itong ano, strawberries. Yung kanilang onigiris, 125. Medyo price itong supermarket na to. Yakitori, mga gyoza. Look at this guys, so quail eggs, 499. More strawberries. Wow, look at this, oh. Nabalatan na ano, shrimp. Kakainin na lang, 990. Salmon, 370. Mga hamon serrano. Grabe, yung gaganda ng strawberries, oh. 750 lang guys. So, itong itry. Bili nga tayo nito. Pero hindi ko alam kung anong flavor. This is also a rice. Ko alam kung anong balot sa loob or kung anong laman sa loob. Look at this, oh. Meron siyang ano, meron ka ng ulam. Ito more sophisticated. Wala, di natin malaman kung anong laman sa loob. So, ito ay, oh my god, wala siyang English na name. Basta para siyang mochi. Fruitcake nila guys, oh.
ko JR line tayo eh. Mayroon pa tayong 4,300. Grabe guys, sobrang dami pa rin tao dito sa Tokyo Station. Ito guys, nasa Yamanote line na tayo. So we're waiting for the train to arrive. And then we will exit Akihabara. And then sasakay tayo ulit another train. Here guys, try tayo no, ng another kakaibang drink dito sa Japan. Rich Milky Tea. Tap natin. Ayun, bilis. Rich Milky Tea. Panalo. Yung kalasa niya guys, ano siya, yung parang mga tea na nakikita nyo normally sa Hong Kong. Pero very light lang, hindi siya makapal sa bibig. 140 yen. Dito guys sa Asako, so meron silang mga coin lockers. So pwede nyo ilagay dyan yung mga gamit ninyo. Activated na siya. Galing guys, so pwede siyang hot and cold. Okay guys, ayan, nakalabas na tayo. So, let's now head on to our hotel, Sensoji Temple. Yes, pumunta tayo dun. Okay guys, so puputulin ko na muna tong vlog natin, no? And because nakarating na din tayo sa hotel natin dito sa may Richmond. So samahan nyo ako ulit sa ating Tokyo vlogging. Thank you and ingat po kayo. Time check tayo guys ngayon, no? 10:46 na ngayon dito sa may Tokyo. So ang gagawin natin, maghahanap tayo ngayon, no, ng makakainan. Mukhang ang bukas na lang dito guys is mga 7-Eleven, Lawson. Let's see, no, kung may makikita pa tayong kainan. Tapos syempre, mag-try din tayo, no, ng